magsimula na para sa gawain po ng ating Panginoon. Dito na po tayo lahat. At tayo po ay lumako para sa ating pasalamat sa nagbigay po ng ating bulaklak. Ang ating po nagkaloob niya ay walang iba kundi si Ma'am Roxanne Bongo. Amen. Salamat sa ating napakagandang bulaklak na umaga. Okay? So, dapat tayo sa pagbati, mga kapatid, sa mga isa ng mga lista ko yung dito na. At napaka-special ng araw ng kanyang arawan. Pinabati ko natin, happy birthday, Brother Aldrin, mga lakna. February 14. Talaga, diretso din na talaga. Happy birthday, Kuya Aldrin. At meron din po tayo na celebrate ng kanilang anniversary. Eksakto din pala ng 14, no? February 14, Brother Ferdy and Sister Jenny Yomena. Happy wedding anniversary! Ayan. Kasama ko lang po yan, ha? So, happy birthday and happy wedding. So, celebrate po ngayon po February. And ngayon po sa talika, inaagin po natin welcome ang ating meron po tayo bisita, ano po? Welcome po natin si Kuya Kenji Zamora. Ayan, ayan po si J.R. Medina. Ayan. Alam po, tatlo yan eh. Dati na ba yun? Anak niya. Nag-may pala yan, yung anak niya na, no? Bisita. So, welcome po kay Kuya Kenji and Kuya J.R. At pinapati na rin natin yung second time, ano? Si Mrs. Melda Acuña. Ayan, si welcome po, nanay. So, kayo po tayo, mga kapatid, at tayo po yung kamayan. At welcome po natin ang ating mga bisita. Mawit lang po natin sila na welcome song. They're so welcome. They're so welcome. Maraming salamat po sa ating chief deacon po at praise the Lord sa lahat ng ganun po para sa ating magsamba at magpupulong sa Panginoon. Ayan, kung ulit-ulit na naman, hinihingal-hingal na naman yung mga may allergic rhinitis po. At maraming salamat sa Panginoon. Medyo malamig-lamig pa rin. Kaya namin papaiba na po. Nararamdaman natin yung pag-iba ng panahon. Pero abot pa tayo next week, para sa maraming na hanggang ambihan, at abot pa yan ng 22 para sa ating love banquet. Okay po, kahapon. Ayan, saya-saya po namin. Salamat po. Palakpakan natin lahat po. Maraming salamat po sa lahat ng sumama. Na-enjoy po kami lahat. At nagiging pa kayo iba, nakahanap ka na lahat. So, sabi nga daw po, dapat pala pinagsabay na. Sinamay mo namin lahat ng parents. Ate nga pala, gusto sumabay.
Ano sinabi ng tao natin? Magsusunod silang lahat doon. Nag-enjoy po kami sa mami, kapag mo. Ang sarap, ano? Sarap talaga makakain lang. Umaga, madaling araw, ano? Kahit na maraming siksam yan, maraming na yan. Sige lang, ano? May mga dalang kamot, ano? Mga high blood, ano? So, salamat po. Napakahalaga po ng gano'n. Alam niyo po bakit? Minsan hindi tayo nakakausap ng kwentuhan, portale, sabay yung naglalakad, papakyat. Alam niyo po ba fellowship na yun? Po. Yung simpleng tawanan, simpleng kuhanan ng tampo, makakuha ko ng tampo sa gilid, ano? Si Brother Pedro may nagtabi nakuha ng tampo, ano? Papatahin niya kay poste, no? Patutuloy ko lang, tayo sa gilid eh. So, yun po, masaya lang yung gano'n, and that is what we need, no? Sometimes dito sa church, masyado siyempre, formal tayo dito, mabihis tayo, pero doon, hindi. Naka-informal ka, naglalakad, nagkakawanan, yun ang po yung saya. No? Yun po ang hinahabol natin. So, sa susunod taon po, isasama lahat ng kababaihan. Yan, mag-ready kayo. No? Yan, tali yung mga kaulito. No? Sasama kayong kakakyat doon. So, that's it. Salamat po sa presidente na marami pong nilalait ang panagawain niya nito. Okay, thank you din po sa lahat na bisita kahapon. Baka masasayaan itong lahat. Tumahan pa rin sila. Pahay-pahay pa. Bawalin na natin si Brother Sito para sa report ng ating mission and visitation. Amen. Salamat po. Tuloy-tuloy po yung visitation namin kahapon dahil masasakit yung mga hita namin. Dahil meron po tayo na ipangakong Bible study po doon sa Sigul. At salamat sa Panginoon. At nakasama po kahapon si AJ, si Leronan, si Kuya Carlo, si Ate Lisa, si Ate Daling. Pero ang group po kami at magkabilang lang yun. Magkabilang pila-pila. Ilog lang ang pagitan. Yung kabila pala parang kay Bayan. Yung kabila siguro. Nakilala na yung David at mag-anak. Ay nakapag-Bible study po noon. Ano po, si Kuya Ronald, si AJ. Yung po mga nakatambay po noon. Nawitnessan po kahapon. Salamat sa Panginoon. At yung mga bata kahapon ay nagagdagan po. Dumami na po sila. So, naipagpapaalam naman namin sila. Yung mga magulang na doon na nakasama nila. Yung babae naman doon. Na hindi naman po sila. Nagtuwa po yung mga bata. Baka maging regular na rin po ng pagtuturo doon. So, yung Sunday school ay pakisuportahan na lang po. Kasi mga bata po ito, so baka kailangan ni Ate Lisa ng mga assistant or makakatulong ito. So, maging ready na yung mga bata kahit paano may mabigyan na. Siguro sa Sunday school na meron ito. So, yung mission, support mo po kami sa transportation. At saka po sa mga snacks. Tapos din sa kabila ay kami naman po ni Kuya Carlo. No? So, naglakas loob kami ni Kuya Carlo na talagang binahay-bahay po namin. Napakahaba pala nun. Ang pasok po pala doon, ang labas po doon sa may simbahan na Catholic. No? So, mga iski-iski doon, pinasok namin ni Kuya Carlo. Sabi ko mga kay Kuya Carlo, pag inapakan tayo dito at wala na tayo tatakbo. Napakasikip, no? Pero biyaya po ng Panginoon ay naglakas loob kami ni Kuya Carlo at yung mga nakalusap na kayo sa po kami. Talagang tinausap po namin, Kuya, baka pwedeng
Nag-aral tayo, ano, ng salita ng Panginoon. Pumapayag naman po, no? Nag-riyaya po ng Panginoon ay nalipaliwanag po ang salvation na nagsitama po sa Panginoon. So, meron din isa doon na nagre-request ng Bible, Pastor eh. Baka meron po tayo na itatabi ng mga Bible ay pwede po natin ibigay, no? Si Kuya, ano ba pangalan ko? Ay nagre-request po ng Bible. At Christian lang po siya nung nakausap namin, kaya lang na may stroke po siya. Hindi na siya nakakasamba. Kaya uhaw siya sa salita ng Panginoon. Tuwa siya nung dumating kami ni Carlo. Willing siyang makinig. Kaya naman nakapag-Bible study po kami. Biyaya ng Panginoon, yung mga tracks na dala po namin ay nauubos. At kulang pa. So, yun lang po ang ating strategy na ginagawa para mapuntahan po natin yung talagang malakas sa Panginoon. So, hindi po natin yung bawat baryo, bayan ng Urani ay malaganapan ng mga tracks natin. Kaya malaking achievement na yun para sa Panginoon. So, pray nyo lang po patuloy ang ating ginagawa sa mga pag-iisyo. Amen. Salamat po sa ating mission chair. Patuloy natin pag-pray ang sumasama. At salamat po sa kanila na patuloy na nakikijoin sa ating mission visitation. Okay po, para sa susunod po nating schedule, itong this week na po ay February 13 ay meron po na tayong habitable settlement. At ito po yung pag-uusap na gagawin para po sa ating asunto na binigay na plaintiff, close family. So, ready naman po tayo dyan. Napaghandaan na natin yan at napagpasyahan. Maging excited lang kayo sa lahat ng magiging pagbabago. At tuloy-tuloy lang kayo sa paglilingkod sa Panginoon. And isa pa po, ang young people ay still nag-invite. Ay, tawagin na natin ang ating presidente, si Ate Gracie, para pag-invite ng ating love banquet na darating. At ang mga maghahandaan. Hindi na yata kanilang mga tickets. Para naman maka-avail na tayo, baka na tayo mapusan. Ate Gracie, come here. Report our love banquet at ma-invite mo na ang ating mga members. I-invite din po pati mga members ng PILA. I-invite ko sila kasi yung speaker natin si Pastor Do. Siya na po yung Pastor ng PILA. So, yan na po ang masaya ito. Masaya ang event ito. At lahat po ng members doon, iniimbitahan din. Provided, they will get the ticket. Kita po. Okay, Ate Gracie. Invite mo sila. Good morning po sa lahat. Dito. Bakit na yung beauty? Good morning po. Okay, go. Pakita kasi. Ayun po. Good morning po sa ating lahat. So, malapit na po yung banquet natin sa February 22 na po. So, available na po yung tickets natin. So, yung price po ng ticket natin is $230. So, wala na po kayong, ang team po natin is masquerade. So, wala na po kayong dadaling mask. Kasama na po siya sa bibili niyo po ticket. So, ang dadaling niyo na lang po is yung sarili niyo. So, yung color po ng dress natin, royal blue, tsaka burgundy. Ayan po. Ganyan po yung magiging style. Pero wag naman po masyado yung medyo labas po. So, conservative pa rin po tayo. Tapos, mamaya po mag-iikot po yung mga ignite na girls po para po makuha na po yung mga orders po ng tickets nyo. So, registration na po siya. Thank you po. Okay, so February 22, dito na po tayo mag-break lahat. Mga asawa nyo, dito nila i-break. Mga kapot nyo, mga pamangkin. Dito na tayo mag-break
So, kailangan po ready na yung food natin. Sa yung fellowship po yan, siyempre makaka-fellowship natin yung mga taga-pilar. I-invite po natin sila, ano? At yan po ay masayang event. Celebrate natin ang pag-ibig ng Panginoon na nagigay sa atin. Ang ating theme ay Kindle Your First Love. Ano po? And maybe our first love is our own Lord. No? Yun ang ating unang pag-ibig ng Panginoon. Ano? Yun ang ating pinag-ibiguran. So, mamaya po, magkagay na lahat ng ticket para matuloy-tuloy na po ang kawalan nila. So, that's it. That is for the February events. No? Next week na po natin yung announce yung mga events natin for March. So, sandali po ito ay mag-ready na po tayo. Ganda po natin ating mga puso at isipan sa pagpupuri sa Panginoon. Tawagin na po natin ang ating praise and worship team. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay masatayo. Purihan po natin ang ating Panginoon. Panahon po natin ang ating mga kabahay. Ngayong umaga nito. Dahil deserve naman ang Panginoon na kapurihin. Taas po natin ang ating mga kinisan. Di
Ngayon pong umagang ito, ayos ko lamang pong itanong sa bawat isa sa atin. Mabuti po ba ng Diyos sa buhay natin? Sige naman po, sige naman po. Mabuti po ba ang Diyos sa buhay natin? Sabi mo po, mabuti po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen po. Hindi po na sobrang buti po ng Diyos sa ating buhay. At alam ko po, nararamdaman natin ang kabutihan niya sa bawat oras, bawat araw na ibinibigay niya sa ating buhay. Mabuti po ang Diyos sa bawat hininga, sa pag-isip po ng po natin sa umagang ito, na binigay niya po sa atin, na nakakapaglingkod po tayo ngayong umagang ito. Mabuti ang Diyos sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema na kinakaharap natin sa ating buhay. Mabuti ang Diyos dahil minahal niya tayo, kahit gaano pa tayo, karumi, makasalanan, niyakap po tayo ng Panginoon. At syempre po, dahil mabuti ang Panginoon kasi niligtas na tayo. Binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, niyakap na tayo kahit nag-aano tayo maraming, kahit hindi naman natin deserve yung pagmamahal. Pero kahit gano'n, binigyan niya tayo ng malakasan, binigyan niya tayo ng mga biyaya, at lalo binigyan niya tayo ng pagmamahal. Kaya sa umagang ito, bakit tayo mangangamba? Bakit tayo matatakot? Kung alam naman natin na kahit saan tayo mapadpan, kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, kasama natin siya. Na mananatili siya at patuloy na mananatili sa atin kahit masaan tayo magpunta. Kaya, mula sa umagang ito, church, huwag tayong matakot. Huwag tayo mangamba. Kung may mga problema naman tayo ngayon na parang inisip natin na walang solusyon, walang halundasan. Pero isipin natin kung gaano kabuti yung Panginoon sa ating buhay ngayong umaga. Kung nasa gitna po tayo ng pagsubok ngayon, kapatid, ngayong umaga ito, pinapaalala ng Panginoon na mabuti siya. Natapat siya sa iyo, kakampi natin siya at mahal tayo ng Panginoon. Kaya church, let's glorify Him. Worship Him. Itaas natin ang ating mga tinig at mga kamay. Huwag tayo mahiya. Kasi yung pinapapulihan po natin, hindi lang po yan Diyos na maliit, hindi lang po yan kung ano Diyos. Diyos po yan ang kataas-taasan. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Kaya huwag tayo mahiya na itaas ang ating mga tinig at mga kamay ngayong umaga ito. Basta lamatan natin siya sa mga ginagawa niya sa ating buhay. Kaya, ngayong umaga ito, gawin po natin yung mensahe ng awitin na awitin po natin ngayon. Kung yung bawat isa mag-bless. Mag-bless po sa mga awitin na ibinibigay ng Panginoon. Dahil hindi lang po ito basta awitin. Ito po ay mensahe na ipinapadama at pinapaalala ng Panginoon kung gano'n siya kabuti sa atin. Yung Panginoon siya naman yung ating isipin. Huwag natin isipin na may katabi tayo, huwag natin isipin yung mga problema, huwag natin isipin kung anong kakainin natin mamaya, huwag natin isipin kung ano yung mangyayari kinabukasan, kung may mga problema tayo. Inisip natin yung isip natin ngayon. Magkaroon po tayo ng peace of mind para maitutok po lamang natin yung buong atensyon natin sa Panginoon.
kailangan ngayon kailanman. Ikaw, Diyos, ang hindi nagbabago. Ikaw noon, ikaw ngayon, ikaw pa rin ang magpakailanman ba. Nagiging kasi sa dinig ito, sinasama namin na yung pangalan, tinataas na namin sa umagang ito, Panginoon, binababa po namin ang aming pasarili, ikaw ang sa mata niya, ikaw ang sa pupurihan, sa lahat ng aming gagawin sa iyo. Papuri sa iyo pangalan sa umagang ito, Panginoon. O Diyos, patuloy po kami samahan sa gawain ito, sa buong hapon, sa lahat ng bagay, Panginoon, pagmanahan po namin. Dahil ko rin ang bawat lalaki at babae na gamitin mo, may kabayan, yan po sila ng pagmamalinita. Lalo-lalo po kasi sila gagamitin mo rin. Magpalain mo rin ang mga kapatid namin na itong kaya ngayon sa live stream, magpalain mo sila manood sa mga pagbuhay mo. O Diyos, pinadalangin mo namin ang mga susunod pa namin mga gawain, mga bagay na gagawin para sa gawain mo. Samahan mo lang po kami, Panginoon. Patuloy kami mag-iilog sa iyo. Salamat po sa pagpapala ng umagang ito. Ibinabalik ko namin sa iyo ang lahat ng pumunaghan at masalamat ng mga lalaki sa matabis na pangalan po ng Diyos na Jesus. Amen.
luwalhati. Ready? Sing! Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y kabila. Mundo'y pinaalala ng may bibigyan. Buhay ay nakatubos sa sala, sa lahat na pusat, Kristo na buhay. Muli sa Panginoon, hinihintay pakinggan. Muli sa Panginoon, ay mananagalan. Salamat sa anak, gawan ay kabilang, walang ibigyan. Sa lubos ang kanyang karusan, pangako ng Diyos sa bawat nahisan. Sa walang makasalanan, ay daragdag kay Jesus ng katawan. Muli sa Panginoon, hinihintay pakinggan. Muli sa Panginoon, ay mananagalan. Salamat sa anak, gawan ay kabilang, walang ibigyan. Bawat duda sa ating dakila, galak namin kay Jesus ay dakilan. Dalisay sa nakikita, ating pagkamanghang, siya'y mamitan. Muli sa Panginoon, hinihintay pakinggan. Muli sa Panginoon, ay mananagalan. Salamat sa anak, Ayan, manatili po tayo sa ating pagkatayo para po sa magbasa po ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay may mga Biblia, ay buksan po ninyo sa aklat po ng Colosas. Kabanata pong 3, mula una hanggang 17. Muli po tayo po ay babasa ng may salitan. Kasabay po ang may mga Ingles at susunod po ang may mga Tagalog. In the book of Colossians chapter 3, verses 1 to 17. Sabayan po ako na may mga Ingles at susunod po ng may mga Tagalog. Begin. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ seated on the right hand of God. For ye are dead, and your life is hid with Christ in God. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Into which ye also walked sometime when ye lived in them.
circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, man nor free, but Christ is all and in all. Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do you. And let the peace of God rule in your hearts, to the which also we are called in one body, and be faithful. Sabay-sabay po tayo sa labing dito. And whatsoever ye do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Tayo po ay mawit ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Ulit po kayo. Tayo po ay manalangin. Diyos, kaya namin Ama, patuloy na po namin tinataas, ang natin ang pangalan ko ngayon. Panginoon, narito po kami, Panginoon, upang tumulong, Panginoon, sa pagbibigay ng Diyos. Narito po kami para ibalik sa iyo, Panginoon, ang bawat pagpapalat na ibigay po sa amin bilang pasasalamat sa inyo. Lord, narito po kami, Panginoon, upang magkaloob, Panginoon. Magandang Diyos, sa aming dalangin, patuloy po mahalin, pagpalain, Panginoon, ang bawat anak mo na may masayang puso, Panginoon, sa pagbibigay ng Diyos. Lord, narito po kami sa bawat inihanda namin kaloob, Panginoon, para sa pagpalain po ito, patuloy na magamit, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, pagpalain po ang gawain hanggang mga maraming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Salamat po sa ating special number. Si Yeye. So, kuha yung tatay ko, tsaka yung nanay ko. Alam ko eh. Singer. Guitarist. Drummist. Lahat talaga. Buwa. Amen for that. At pray ng Panginoon. Malaking panagamit ang talento sa Panginoon. Salamat din sa ating mga young people. Bakit kanina? At nagpalain ko yung Panginoon. Yan din sa ating praise and worship. Salamat po sa pangunguna ninyo sa aming mga kabitan. Amen. Bago po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, aklat po ng Colossus. Yan, nagsimula na po ang February. So, let's start with the topic of our love. Ano po? So, dahil sa buwang ito, patuloy na inaalala ang araw ng mga puso, buwan ng mga puso. May puso pa ba kayo? Ano ba? Sasagot kayo. Ayos na magpasto. Yan. Tumitimok pa ba? Umiibig pa ba? Yes naman. We are all alive. So, if you don't have that heartbeat, you're not alive anymore. And praise the Lord that we are all alive and we felt the love of God. So, pakabuksan po sa Colossians chapter 3, verse 12, 13, and 14. Pakitayo po tayo lahat at makisigdan niyo lamang po sa inyong mga Bible. Colossians chapter 3, verse 12, 13, and 14. It says, put all, therefore, as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering. Verse 13. Forbearing one another, forgiving to one another, if any man has quarrel against any, even as Christ forgive you, as also do ye. And above all things, put on love, which is the bond of perfectness. Ay, salamat po sa umagang ito. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng unawa. Ikaw ang isang siniguro namin, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyo po, Panginoon, pupulit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po tayo magsipo. So these words are the words of exhortation of Paul to the Colossian members, emphasizing that as the elect of God, they are expected to be in a Christ-like attitude, as being merciful, as being kind, humble, and full of patience. These words are in the imperative. What do you mean by that imperative? May apat tayo, di ba? Interrogative, declarative, ano ba yung isa? Exclamatory. Ito, imperative. When we say imperative, utos. Yung isa sentence, nagtatanong. Yung isa may panamdam. Opo. Pero ito imperative. Kasi sabi ng word, tingnan niyo yung verse 12, put on. O, di ba? Utos. Kumbaga, gawin mo ito. Ito yung nararapat. Dapat makita sa iyo ito. Yan ang sinasabi ng Colossians. As I've said, these words are in the imperative mode. That requires a person or a Christian to be identified as in Christ. Minsan kasi, Kristiyano na, magagalitin pa.
Kristiyano na pikon. Kristiyano na nagmumura pa. Kristiyano na kung maakap po dalawang taong di binabati yung kapatid. Diba? Pag nagtampo abot ang ulo. Magsisulat ka pa, hindi pa pansin. Galing tayo sa mundo. Hindi po galing ng Kristiyano. Ako, wag po, iwasan po natin yun. Iikli yung buhay niyo. Bakit po? Lalakot yung dugo niyo. No? Kung wala na yung MG nung iniinom yung 150, baka tumas na yung nyo. Pressures nyo. Huwag tayo mabuhay sa ganun. Sayang ang buhay natin. Huwag tayo mabuhay sa lungkot, huwag tayo mabuhay sa tampo, huwag tayo mabuhay sa... Kung mawala tayo dyan, hindi tayo magiging masaya. So they are commanded and to be seen and exercised in everyday life. Well, if you feel like sad, being disappointed, being hurt, well, for a time, you felt sad. But not all the time. Huwag ka nun. Huwag sayangin ang buhay niyo. So, same with the Colossian members. We Christians of today are still expected to put in our lives kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forgiving one another, forbearing one another. Having all these kind of character traits, there is one that is above all. And what is that? That is love. Love, we must put on love above all, because love is the bond of perfection. Kung ikaw ay isang Kristiyano, minahal ka ng Diyos sa lahat ng sakit na nangyari at na nararamdaman ng Diyos sa pagkakasama mo, pinatawad ka rin niya. The same way with other people, you must forgive them, though they hurt you. So, kailangan natin ito ilagay sa puso natin. Exercising all these good characters without love, sige, may kindness ka. Sige, meron kang humbleness. Sige, meron kang meekness. Sige, meron kang endurance. Sige, meron kang lahat ng pagtsatsaga. Pero wala kang pag-ibig. Wala nang silbi yan. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 13:1, though I speak with the tongues of men and of angels and have not love, I have become as a sounding brass and a tinkling cymbal. Ano sabi pa niya? And though I have the gift of prophecy, understand all mysteries, all knowledge, and though I have all faith, so that I can remove mountains and have that love, I am nothing. Verse 3, sabi pa niya, and though I bestow all my goods, wow, yabang, no, lahat ng naibigay na, nirigay pa ng Panginoon sa mayaman, ginawa. And though I bestow all my goods and give to the poor, and my body to be burned, and have not love, it profited me nothing. So what I'm trying to say, only
love can make all these things perfect. They can give life and color. Well, decorate these states, decorate this pulpit, decorate, give life and give all of those things, letterings, and make it good. Taking away this flower, it cannot be completed. Why? These flowers makes it perfect. Meron isang nagpapaganda sa pagbuhay. Yun yung pag-ibig. Kapag wala ka nun, tungkang, empty, malungkot, walang buhay. Bakit? Wala kang pag-ibig yun. Patay ang ilaw. That's it. We need love because love. That is our topic for today. Pakipost yung timeline natin. Love is the bond of perfection. Yun yung nagpapabuo ng lahat. Yun yung nagpapahulay. Yun yung nagbibigay buhay. Yun yung nagbibigay liwanag. Yun yung nagpapasigla. Yun yung itinuturo ng Bible. Well, love is the bond of perfection because, number one, it is where we can find the right motivation. Ang tamang motivation, pagmamahal, pag-ibig. Sabi ng Colossians chapter 3 verse 23, and whatsoever you do it heartily. O, diba? Ano man ang gawin mo ng buong puso. Ano man papakita? Puso. Ano motivation mo? Yung puso mo. Yung pagmamahal mo. Bakit ako magsisimba? Bakit ako pupunta sa simbahan? Bakit ako pupunta dyan? Para ipakita maganda na dito. Para ipakita ko na, pinagpala ako. That's good. Para ipakita ko na ganito. Kaya ako magsisimba dahil ganito. Kasi requirements, linggo ngayon. Baka magalit si pastor. Kaya ako magsisimba dahil matagal na ako din nagsisimba. Ganda, no? Kaya ka nagsisimba dahil mahal mo yung Diyos. Yun yung tamang motivation. Kaya ka nandito, gusto mo sumamba sa Diyos, para ka lang ng Diyos. Siya lang ang nagdoon. You love that. Because love is the bond of perfection. It is where we can find the right motivation. To make things alive and in full color, we must do it by heart. Otherwise, it will fail and will not last longer. Motivation is the key to propel a person to do and perform a thing. Pwede mo naman gawin ang lahat ng bagay kahit hindi ka nagmamahal, di ba? Kaya lang walang saya. May fellowship ka, wala kang pag-ibig sa kapatiran, hindi masaya. Ramdam mo di ba? Before convincing a person to do a task, you must first motivate them. And if love became their reason, they may have the best result. Why Mary of Bethany brought her expensive perfume? Bakit pa binasag ni Mary of Bethany ang alabaster box niya? Napakamahal. Isang taon po pinag-iipunan. Ano ang nag-drive sa kanya? Ano ang motivation niya? Pagmamahal. Mahal niya si Kristo. Why the widow woman at the temple give all that she has in the treasury? Yun na yung kakainin niya. Yun na yung asa niya sa kumakain. Pero binigyan niya buo sa treasury sa temple. Why? He loved the Lord.
of the apostles? Is it because it is what the Lord commanded? No. It is because only they love the Lord. So love becomes the part of perfection because it is where we can find the right motivation. Kahit sa pagbibigay, di ba? Anong motivation mo parang kapatid magbigay, magkaloob? It is not. Yun lang ang pwede mo ito. If you don't teach them to love the Lord, they will not teach. Okay, number 2. Love becomes the bond of perfection because it is where we can find the true intention. Lahat ng tao kumikilos, may intention niya. Sa lahat ng ginagawa mo, may intention ka. Sa lahat ng gagawin mo, may reason ka. May intention ka gawin. The true intention for keeping the law, sabi ka ni Kristo, John 14:15, if you love me, keep my commandments. Bakit po sinusunod ang command ni Jesus? Anong intention? Para lang ma-please siya? Well, good. Okay yun. Para ma-approve ka. Para lang naman maging masaya si Jesus. Yes, that's good. Pero ang pinakamasaya, kaya mo sinusunod dahil mahal mo si Jesus. Yun yung tama. The true intention for keeping the Lord's commandment is out of love. It is out of love for the Lord. If our intention was motivated by love, everything becomes light and easy. Sabi nga ng 1 Corinthians 13:7, love beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Napagtsatsagaan mo, nakakatagal ka, nabibigitan ka, pero sige ka lang, natatapos mo, nagagawa mo, pinaniniwala mo lahat, hindi ka tumigil. Bakit? May nararamdaman kang pagmamahal sa Panginoon. That is why, siyempre, tagal na lang diba dito, bakit nagtatagal pa rin sila? It's because they love the Lord. If you look on a person, if you look on a pastor, if you look on a member, you will be matitisod ka. Kasi hindi sila perfect. Pero lahat sila kapintasan. Ang pastor may kapintasan. Ang member may kapintasan. Pero dahil may Panginoon tayo, kaya tayo nagtatagal. Mahal natin siya. Number 3. Love became the bond of perfection. It is because it is where we can find our deepest affection. Ang tao mataas ang IQ at kulang sa EQ, nakakaproblema sa buhay na ito. Mas napapakinabangan ng tao, mas mataas ang EQ kaysa sa mataas ang IQ. Ibig sabihin ng EQ, mataas ang emotional quotient. Yung mga high IQ, they are logical people, they are strict people, they are people, tough people. Ito tayo magawa, may talaga tao mataas ang IQ. Pero pag ramdam mo EQ or emotion mo, may kalimitan sa church EQ lang. Kasi relationship bond tayo eh. It's a family. No? Kaya mataas dapat ang ating emotional quotient.
Sabi ng Matthew 6:21, for where your treasure is, there will be your heart also. Kung anong pinapahalagahan mo, nandun ang puso mo, nandun yung affection mo. If you treasure something, you value it more than any others, and therefore become your treasure. And it is where you will put your affection. Pwede ka maglagay ng affection sa kanya mo. Bakit? Wala kang iisip, kundi yung pintong itinamo. Yung affection mo. Wala kang ginawa, kami bantayan yun. Wala kang pipiligan yun. Pero kung affection mo, ang treasure mo ay nasa pamilya, well, pinakakalakaan mo naman pamilya. Pinakakalakaan mo sila mabuti, binibigay mo lahat ng pangailangan, sinisecure mo sila, because you love them. Your affection is there. Yun po yun. So, just like Jesus, He valued the family of God. Diba? Meron lumapit sa Kanya, Panginoon, nahanap ka po ng mga kapatid mo, tsaka ng nanay mo. Ano sabi ni Kristo? Sino ba ang aking mga kapatid? Sino ba ang aking nanay? Behold, sabi niya, here are my brothers and sisters, and here are my mother. Those who do the will of my Father, the same is my brother, my sister, and my mother. See how the Lord loves the family? Yun yung tinitreasure niya. And which is that? The church family. Kaya nga binigay niya ang buhay niya doon. Nandun ang kanyang affection. So the love of Jesus becomes perfect. It is where we can find our affection. Number 4. Love becomes the bond of perfection because it is where we can find our heart's desire. Diyan mo makikita na ibibigay siya ng Panginoon yung heart's desire mo. Psalm 37 verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. The earnest desire of a person is from the heart. If this desire will conform to God's will, it will be granted. Delight means to be happy. If you are happy and contented in your relationship with the Lord, you are being blessed by granting your wishes in life. Pag nagpakasaya ka sa Panginoon, pag kontento ka sa Panginoon, pag ikaw ay laging masigla sa Panginoon, the love of God becomes perfect. At ibibigay pa ng Diyos ang iyong heart's desire. And number 5, the last one. Love becomes the bond of perfection because it is where we can find our true reason. Yun naman ang tamang rason. Yung pagmamahal. Kapag wala ka yan, wala ka ng reason. Pero pag reason, hindi rin yung tatagal. Pero pag tumatagal, you do that thing because you have love as your reason. Sabi ng Matthew 5:22, but when Jesus perceived their thoughts, narinig niya kasi yung mga nagsasalita sa kanya. He is answering and said unto them, sabi ni Kristo, why reason ye in your heart? Bakit kayo nagrarason o bakit kayo nagrarason sa inyong mga puso? Bakit? Eh doon kasi nagkagaling yung rason sa puso. Ano ba ang rason ng mga galit kay Kristo? Siraan si Kristo.
Iba si Kristo. Patayin si Kristo. Saan galing yun? Sa puso nila. Kaya nga sabi niya, why reason ye in your heart? Pero kung ang reason mo sa puso mo ay pagmamahal sa ibang tao, pagmamahal sa Panginoon, when a man finds his reason from the heart, he needs to do it seriously. Di ba pagkahal mo isang tao, kahit anong kakawin mo? Kasi may reason ka eh, mahal mo yung tao eh. Because he felt it from the inside. When we love someone, we might find 10,000 reasons just to be with them and to be in touch with that person. Why? Love him. Sabi nga, hindi sumusuko ang pag-ibig. Sabi nga ng 1 Corinthians 37, love beareth all things, love believeth all things, love hopeth all things, love endureth all things. And this is what is good. Verse 8. Love never fails. That's the result. Hindi sumusuko ang pag-ibig. So, sa lahat ng gagawin natin, sa lahat ng rason natin, sa lahat ng ating paglilipod sa Panginoon, isa lang po ang accepted na dahilan. Ito yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. Kamay po tayo lahat, tayo po mangalangin. Panginoon, salamat po sa mga salitang ito. We know that love makes all perfect. Kahit man ang kaligtasan na binigay mo sa amin, Panginoon, na nagtulak sa iyo para gawin ito ay ang pagmamahal sa amin, Panginoon. Sapagkat ang pag-ibig mo ay dakila, siyang naramdaman namin. Ang dahilan mo ay ang pagmamahal mo sa amin. Ito lang ang naging dahilan mo kung bakit ginagawa mo lahat para sa amin. Salamat po. Lord, we love you. Kaya kami natin. We love you. That's why we are doing this. We love you. That's why napapatuloy kami. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ang unang itinulong sa amin. Sapagkat dito kami tumatagal. Dito kami nagiging masaya. Dito kami nagiging contented. Salamat po sa pagmamahal mo. Salamat sa pag-ibig mo na pinagdaan mo para sa amin. Na ginagawa mo sa pamamagitan ng mga Espiritu. At Panginoon, salamat po. Patawanan mo po kami sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang. Kung nabubuhay man po kami sa galit ngayon, kung nabubuhay man kami sa hindi magandang pakaramdam, kung nabubuhay kami sa mga regrets, kung nabubuhay kami sa mga bagay na nagpapatakot sa amin, Panginoon, patawanan mo po kami. Hindi ito ang buhay na gusto mo para sa amin, Panginoon. Gusto mo kami maging masaya, Panginoon. Tulungan mo kami kung wala kami sa mga bagay. Salamat po sa iyong ginawa ngayong umagang ito. Patuloy kong dinadalangin ang aking mga kapatid. Alam ko meron pa rin silang pinag-pray, meron silang problema pinagdadaanan, yung ba ay meron karamdaman, yung ba ay meron kahilingan, Panginoon. Patuloy ko silang gusto kong panalangin sa iyo. Lahat po nang may kahilingan sa Panginoon, pakitaas po ninyo yung kamay. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Amen. God bless you. Panginoon, nakita mo po mga kamay na ito. Mapatuloy na nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Alam ko po, mahal mo ba sa Panginoon? Please give them their hearts desire, Panginoon. Samahan po niyo kami patuloy. Ang lahat ng nasa ng aming puso, ipagkalaw ko po sa pamagitan ng iyong kalooban. Salamat po sa iyong mga ginawa. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa kalakasan. At sa aming po pag-uwi, ingatan niyo po kami, dapat na malalhati sa kanya-kanya po namin lahat. Pinabalik niyo siya, Panginoon, lahat ng buhay na nasa. At mula doon sa mga pag-iingat sa atin mula sa pagkatisod, ingatan tayo ng Diyos, paliwaragi ng kanyang mukha sa atin, pangalan naman ng anak ng banal na Espiritu. Lahat ay magsabi na, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Maraming
potluck, young people, and mga groupings po natin. Ingat po tayo lahat. God bless you all. Yung pong ticket, kasi si President, pwede na po kayo kumuha ng ticket, ano po, para po makapagkami na yung ating mga young people, para sa kanilang catering, ano, makapag-ready na tayo. Ako, kukuha na rin ng tatlo, ibigay ko yung asawa ko, at yung anak ko, ano. Makabay na po kayo, bago tayo uwi, ano. Mura-mura lang po yan, kasi pagkakin naman po natin, ano po. Maski, pinahirapan po lang ko yung po, no? Let's enjoy this event, no? Balik ako. Pwede po kayo mag-invite. Kung sino po yung pinamit nyo, ay okay po.